Ngayong araw, may backyard racer pala tayong pupuntahan. Ito pala ay ang first customer natin ngayong buwan ng September. Nandito lamang pala sa Barangay Patling ang kanilang mga kalagang kambing mga kagre. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. E tara, samahan niyo ako. Maaga pala ako nag-prepare dito dahil bigla ang pinareschedule ni customer ang kanilang mga alagang kambing. Ang usapan kasi namin dito ay kung hindi sa Thursday ay sa Sunday. Kaso, chinat niya ako na ngayon na lamang i-inject ang kanyang mga alagang kambing. Dinala ko na pala dito ang bag ni Doro para sa ating trabaho ngayon. Nandyan na kasi lahat ng ating kailangan ng mga meds para sa mga alagang kambing na gusto magpa-farm visit. Susubukan din pala natin itong bago nating biling camera holder kung matibay ba at maayos sa vlogging. Ay ba? Umaasenso na talaga si Kaagri, porque na-approve na ni Lolo Meta ay may pa-camera holder ka na ngayon. Sana all. Nang natapos ako nag-prepare ay kinuha ko na pala ang ating sasakyan na gagamitin papunta sa farm ni customer. Si Sir Mark pala ang customer natin ngayon na taga Barangay Patling. Ito palang induro ng kapatid ko ang ating sasakyan at tinakas ko lamang pala ito at hindi alam ng kapatid ko. You serious? Kaya nga takas 'di ba kasi hindi alam. Nang nakasakay na ako at ready ng lahat, umalis na ako dito upang kaagad makapunta sa bahay ni customer. Ito palang pupuntahan natin ay isang first-timer na customer natin ito. Konti lamang pala ang kanilang kambing pero hindi sila nag-hesitate na ipa-technician ito dahil mas malaki pa ang mawawala kung mamatayan lamang sila. Malapit-lapit lamang pala ito ang ating pupuntahan at dito lamang ito sa Barangay Patling. Ang sinabi sa akin ni customer ay nasa malapit lamang sila sa kanilang bahay. Kaya hindi tayo mahirapang pupuntahan ang mga ito. Umuulan pala dito ng mahina kaya binilisan ko na at baka abutan tayo ng malakas na ulan. Nabigyan na nga ng tubig ulan ang ating cellphone kaya naging blurred itong mga kagri. Pasensya na kayo at hindi natin ito sinasadya. Para sa inyong kaalamanan, hindi po ako nag-i-inject o nagdi-deworm ng kambing kapag naulan mga kagri. Kaya kung mahina lang ay pwede pa naman at agahan na lamang natin. Kahit pala nababasa na tayo ay tuloy pa rin tayo sa pangarap. Wow naman! Wow! Sa mga nais po pala magpa-farm visit ay mag-message lamang po kayo sa akin para atin po itong mapuntahan. Magagawa po natin ito ng paraan basta malapit lamang po ito sa amin dito sa Kapas. Kahit ilang piraso po yan, mapakonti man or madami ay magagawa natin ng paraan. Makalipas ng ilang minuto ang pagdadrive ay nakarating din tayo sa kanilang mga alagang kambing. Nang nakarating na ako sa kanilang bahay ay kaagad na akong bumaba dito at upang mapuntahan na namin ang kanilang mga kambing. Malayo din pala ng kaunti ang aming nilakad dito papunta sa kanilang kambingan. Pagkalipas namin ay nakarating din kami kung saan nandirito ang kanilang mga kambing. Naka-free range lamang pala ang mga ito at dito sila nakatira. Hinanap lang pala namin ang kanilang mga kambing hanggang sa nakita na namin ang mga ito. Ito pala ang kambing niyo ng customer, 3 kambing pala ang mga kanilang papa-inject ngayon mga kagri. 2 inahin at 1 bulugan. At yung isa, sa nakikita nyo ay hindi sa kanila yan kung hindi sa kanilang caretaker. Magaganda naman ang kanilang kambing at upgraded ng mga ito. Kulang lamang talaga sila sa body conditioning para maging malusog at matataba talaga sila. Nang nakita na namin ang kanilang mga kambing ay kagad ko na palang hinuli ang mga ito. Wala pala silang kulungan mga kagri kundi dito lamang sila nakalpas sa nakabakod at abandonadong bahay na ito. Nahirapan pala kami ng huli sa kanilang kambing dahil maikli lamang ang kanilang tali at mailap pa ang mga ito. Kaya pinahirapan talaga ako. Nagabulan pa nga kami dito ng kanilang mga kambing hanggang sa mapagod sila at humina na ang kanilang takbo. At yan na, kumpleto na natin silang nahuli. After ko pala silang inuli ay tinali ko na mga ito sa bintana upang hindi tayo mahirapan mga kagri. Nang ayos ng lahat, nagsimula na ako naghanda upang i-inject natin sila. Nagpa-video na pala ako kay customer dito dahil hindi natin mahawakan ang cellphone natin. Saan ka makakita na pinagtatrabaho mo pa ang boss mo kagri? Iba ka talaga. Nahiyaman ako nung una kaso baka wala akong makuhanan na video dito. Kaya naglakas loob na lang ako, nagpasuyo at nag-agree naman si customer. Diba? Buti pa si boss madaling kausap. Yung kambing nila mahirap at pinahirapan talaga ako. Pero boss, customer, wag niyo po sanang ibawas sa sahod ko ang pinasuyo ko. Hindi. Joke lang, mabait naman si customer, hindi naman nagre-reklamo. Magaling pa nga ito mag-video kumpara sa akin mga kagri. Na natapos doon, nag-start na pala ako nag-inject dito mga kagri sa kanilang mga kambing. Nagbigay lamang ako ng B-Complex Fortified at multivitamin sa kanilang mga kambing. Tag 5 ml pa lang binigay ko at since first time, din ma-inject ng kanilang mga alagang kambing.
Sinabay ko na din ang fenbendazole na 4 ml. Fenbendazole pala ang binibigay ko dahil baka buntis ang mga ito dahil hindi natin alam na naglandi pa lang mga ito dahil may kasama silang mga bulugan. Fenbendazole pala upang in case na buntis ay hindi sila makunan mga kagri. Ang reason pala kung bakit pina-inject nila ang kanilang mga kambing dahil hindi ito tumataba yung tipong bumibilog ang katawan at saka palagi daw namamatayan ang kanilang mga bisero mga kagri. Kung hindi kulang sa araw ay ilang linggo or araw lamang daw ay namamatay kaagad ang kanilang mga anak. Ganyan po talaga ang role ng mga vitamins at supplements sa ating mga alagang kambing. Hindi lamang po ang inahin ang kanyang pinapa-healthy kung hindi rin po ang mga anak nito sa loob ng kanyang tiyan. Kaya po, huwag kayong mag-atubiling magbigay ng mga vitamins sa inyong mga alagang kambing na buntis dahil at the end of the day, doon nyo makikita na magaganda ang lalabas sa bisero at healthy pa ang mga ito. Na natapos kami mag-inject ay agad na din akong umuwi dahil pupunta pa tayo sa farm mga kagri. At yan lamang nagtatapos ang ating video tungkol sa first time customer natin ngayong buwan. At muli, ako nga po pala si EJ, isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.